ko! Nag-order na naman ako ng Arabic food dahil hindi ko ina-expect na mag-iisay ako sa school. Dapat uwian ko na. Ang sarap naman itong Arabic bread, mga kaulam. The best itong Arabic bread na ito. Oh, galing pa sa Al-Kayam. Basta galing sa Al-Kayam, Diyos ko po, ang sarap ng Arabic bread nila. Mga spices, toyo, chili sauce, tsaka suka. Bakit kaya may ganito? Ah, dahil nag-order pa lang si Miss Jun na noodles. Tapos, ano kaya ito? Ay. Ito ang aking, ano bang tawag dito? Ano ang tawag dito? Mga kaulam, tulungan nga nito. Gawa ito sa chickpeas. Kalimutan ko. Sa dito. Miss June, let's eat. Tapos itong in-order ko, mga kaulam ko. Yan, ang in-order ko ay, naku, hindi nabasa. Chicken kebab. Kanina ka, dali lang po. O ayan, kain na tayo ng chicken kebab, mga kaulam. O, diba, nakatrubenize ako. O, ayan, chicken kebab. Ayun! Hummus! Ang sarap ng hummus. Tapos tayo ay may salad. Oh my God! Look at our chicken kebab. Ang amoy pala ang mga kaulam. Grabe na kabango. Kaso, bakit kakaunti ang fries? Tapos sa picture, ang dami. Umpisahan na natin. Atak. Mas ginali ka na. Normal ba yan? Sinabi ko ano? Abayaan mo na kung abnormal mo. Bismillah. Ang bango, John, grabe. Nakichika. Iyan na nga, diniretso na namin ang kain namin dahil marami pa kaming tatrabahuhin. Actually, yan ay araw ng Biyernes na dapat hanggang 11:30 lamang kami. Pero nagdesisyon kaming ilang teachers na mag-stay dahil sobrang dami namin talagang tatapusing trabaho. Sarap laang talaga ng kubos na ito galing sa Al-Kayam. Ang kubos, mga kaulam, ay salitang Arabic. Ang ibig sabihin sa atin sa Tagalog ay tinapay. Basta narinig niyo sa mga Arabic ang kubos, ibig sabihin tinapay yon. At pag galing sa Al-Kayam, sobrang sarap talaga, malambot, tapos very fresh. Tapos ang sarap talaga lagyan ng hummus. Ang hummus talaga yan, ang ginagawa ko dyan, sausawan ko na yan ng fries, inilalagay ko yan sa tinapay, tapos sinasawsawan ko din yan ng chicken kebab. Napakasarap, mga kaulam, ng chicken kebab. Hindi ko naubos yung 4, syempre ang lalaki. Ang isa, ibinigay ko doon sa kasama ko, tapos ang nakain ko ay parang isa din yung nakain ko, tapos yung tira, inuwi ko sa bahay, nagustuhan talaga ng anak ko. Pagkarating ko, kinain agad ni Sarah dahil alam na gustong-gusto talaga niya ang kebab. Tsaka, mga kaulam, ang amoy hindi nyo kayang tanggihan. Sobrang bango. Sobrang daming spices na nilalagay nila. Ang bango talaga ng chicken kebab. Nag-stay kami dyan hanggang alas 3, kaya kailangan namin kumain dahil para pagdating ko sa bahay, hindi na ako kakain, hindi na ako magluluto dahil ang mga mag-aama ko, meron na silang pagkain na iniwan ko sa bahay. So parang hindi na ako maabalang kakain pa ulit, magliligpit pa ulit. Kumain na ako sa school. At habang nakain kami, pinagpaplanuhan namin kung ano ang aming tatapusin, kung ano ang kailangan naming matapos. Dahil kinabukasan, Sabado ng umaga, babalik ulit ako para tapos. Dahil alam kong hindi ko matatapos ngayon eh. Sobrang dami. Tapos napagpasyahan din namin nung kasama ko diyan na kinabukasan, Sabado ng umaga, babalik kami para tapusin ang mga dapat tapusin dahil nga meron kaming incoming inspection na talagang napakahalaga at hindi pwedeng mapabayaan ang mga detalye. Tsaka isa pa, sobrang tagal ko na rin hindi nakakain ng chicken kebab. Dapat ang o-orderin ko, mga kaulam, ay yung mutton o kaya yung beef. Pero sabi ko, dahil malamig ang panahon, sige na nga, i-chicken kebab ko na laang para less na fats naman. Ang kebab, mga kaulam, medyo pricey yan. Medyo mahal ng kaunti. Pero kung naghahanap ka ng masarap na pagkain na makakasatisfy sa iyong buong maghapon, yan na, medyo babayad ka nga lang ng medyo mahal. Ako, dahil sobrang tagal kong hindi nakatikim niyan, ang bali lahat ng order na yan, 28 dirhams, yung tinapay, yung kebab, yung lahat ng, yung kasamang salad, tsaka yung hummus. Actually, mayroon pa akong nakaligtaan sa plastic. Kaya pala sabi ko, parang kulang yung lasa sa bibig ko. Nakaligtaan ko pala yung garlic
garlic paste. Eh, yun ang pinaka-importante. Nagtaka ako kung bakit walang kasama. Hindi ko na, inignore ko na lamang. Pero, nung nagligpit na ako, doon ko nakita na, ay, ito pala ang garlic paste. So, naiuwi ko, si Sarah ang nakakain ng garlic paste. Grabe ang sarap, promise, pero mahal. Sabi ko, hindi pwedeng parati-parati kakain yan. Oo, alam ko nagtitipid ako, pero minsan, syempre mga kaulam, pag sobrang pagod natin, tapos, ang dami nating iniisip. Kailangan din nating isatisfy naman yung gusto nating kainin para kahit pa paano, sulit din naman ang pagod natin. Magtipid tayo sa mga bagay na hindi naman masyadong importante, sa mga bagay na hindi naman masyadong kailangan. Pero pagdating sa pagkain mga kaulam, susundin naman natin kung ano yung gustong nating kainin. Dahil yan nga ang dahilan bakit tayo nagtatrabaho para tayo maging masaya, para makain natin ang mga gusto natin, ng ating mga anak. Kaya lamang ako, ang ginagawa ko, hindi ako nagtitipid pagdating sa pagkain, pero pagdating sa mga bagay na, kunyari, damit, bag, sapatos, yan, ganyan. Paggayan, kayang-kaya kong tipirin ang sarili ko. Pero pag sa pagkain, pwede rin namang magtipid sa pagkain. Yung ibig kong sabihin, magluto ng tama lang, hindi yung sobrang dami na ang iba itatapon laang naman, napapanis laang naman. So, kailangan din, susukatin kung ano yung kung kung gaano lamang yung pwedeng ubusin. Pag-uwi ko, kinuwento ko sa asawa kong kumain ako ng kebab. Pero sabi ko may dala akong 2 piraso. Sabi ko sa kanya. Tapos, ay 1.5 palang piraso. Tapos sabi niya kakainin daw niya sa hapunan. Inunahan siya ng bunso dahil paborito rin niya ng bunso. Pag Ramadan, tapos nasa handaan kami, kunyari nasa iftar dinner kami, yan parati talaga ang kinakain ko mga kaulam. Kaya literally nakakakain lang ako niyan siguro mga twice a year or once a year. Dahil nga medyo may kamahalan nga. Tapos yun nga, hindi naman sila nagsiserve ng maliliit na servings, laging malaking servings sila. Ang ganda pa nung lalagyan. Sabi ko siguro nakapagpamahal yung lalagyan. Dahil box talaga siya na makapal. At higit sa lahat mga kaulam, ako yung nakatrobinize. Charot. Dahil sobrang lamig talaga, naiilabas ko talaga yung mga panlamig na damit. Ang lamig talaga. Sasabihin nga ng iba, sobra daw big deal sa amin kahit 13 degrees lamang, big deal na daw sa amin dito sa UAE. Of course, dahil dito nabubuhay kami sa sobrang init. Kaya pag dito nag 13 degrees na, big deal na sa amin yan. Ikaw naman ang mabuhay sa minsan 50 degrees, 55 degrees heat. O hindi ka ba mabibig deal sa 13 degrees na lamig? O gayon lang ninyo, isang kubos tapos lalagyan ko ng kabab sa loob, tapos hummus, masarap yan kung meron pang tahina o garlic sauce, tapos lagyan ng gulay. Diyos ko po, Rude. Anong sarap kainin. Sabi nga ng co-teacher ko, nag-order ka ng mahal. Sabi ko, hindi masyado, 28 dirhams. Pero yan, babawiin ko yan sa ibang araw. Magluluto ako ng maraming murang pagkain, tapos araw-araw kong babaunin. Tawa talaga sila ng tawa. Sabi nila, grabe ka talaga, grabe na.